Magandang hapon mga kapatid. Hapon na nga pala ako bumiyahe ngayon. At ito ang unang pasahero ko. Dito ko siya pinikap sa may High Precision sa may Enesa Moranto. Malapit sa Banawi lang to. At malapit lang din ang booking ni ma'am. 1.9 kilometer lang mula rito hanggang sa drop off ni ma'am. After 7 minutes, andito na nga kami sa drop location ni ma'am sa Joy Street. Along Santo Domingo lang naman din to. At pagbayad ni ma'am, 100 pesos yung binigay niya. Kaya sinuklihan ko kagad siya ng 50 pesos dahil 50 pesos lang naman yung fare niya. At ang oras ngayon ay 4:22 PM na. Makalipas sa 10 minuto, pinasukan na rin ako ng booking. Dito lang sa may Don Manuel Corner, Santo Domingo. At ang booking naman ni ma'am ay papunta naman ng Malabon. 10 kilometer din ang distance mula naman dito. After 37 minutes nga ng travel namin, nakarating din kami. Medyo traffic kasi, kaya medyo tumagal. Dito na kami sa may A. Reyes Street, Malabon. At ang total fare nga ni ma'am is 108. Pero 120 yung binigay niya, kaya meron tayong 12 pesos na tip. At alas 5 na nga pala ng hapon ngayon. At mula naman sa huling drop ko sa A. Reyes, Malabon, gumapang na ako pabalik ng Nabotas. Baka sakaling dito meron dahil doon sa huli. Alam kong ganun tong oras wala talagang booking doon. Kaya kailangan kong umalis dun sa lugar. After 11 minutes, ito na nga yung pangatlong booking ko, si ma'am. Pinikap ko siya dito sa may Maya Maya Street, Kaunlaran Village, Nabotas City. 6 kilometer ang distance mula rito sa Maya Maya Street. Papunta sa drop location ni ma'am. 16 minutes din na naging travel namin ni ma'am. Mula sa Maya Maya Street, Kaunlaran Village, Nabotas City, papunta rito sa may Jollibee, Zaragoza Street, Tondo. 110 din yung inabot sa akin ni ma'am. Pero yung total fare niya is 95 pesos lang. Kaya meron tayong tip na 5 pesos. At 5:40 PM na nga pala. At sa mga oras na to, pumasok na sa akin yung pang-apat na booking ko. Ito nga pala si ma'am, yung pang-apat na booking ko. Dito to sa may ilalim ng tulay ng Delpan. Pangalan ng street nila o ng kalsada De La Industria. Sakop to ng Binondo. At ng mga oras na to, nakipag-checkan ako kay ma'am. Kasi one time nung dumaan ako dito, baha. Siguro mga 1 buwan na nakakalipas. Kaya tinanong ko siya. Sabi ko, kamusta po ba itong lugar ninyo ma'am kapag umuulan? Sabi niya hindi naman daw binabaha. Binabaha lang daw dito sa lugar na to kapag nag-high tide talaga. Pero yung baha sa Bagyo, hindi daw. Nakaka-amaze lang kung ganun kasi medyo mababa kasi yung lugar nila sa ilalim pa ng tulay. Pero hindi pala sila binabaha. Pag high tide lang daw talaga. Dito na nga pala kami sa drop location ni ma'am sa Sabala Street, Tondo. 1.8 kilometer lang mula dun sa pick-up location ni ma'am. Almost 20 minutes din namin binahe. Sobrang traffic kasi talaga sa Delpan pag gantong oras, alas 6 na nga pala ng gabi. At ang total fare nga pala ni ma'am is 50 pesos lang. Pero binigay niya sa akin dito is 60 pesos. Kaya may tip na 10 pesos. Si ma'am nga pala yung pang 5 booking ko. Nagtawanan pa kami. Kasi ang angas ng pangalan niya, Nicely. Tapos tinanong ko sa kanya kung yun ba talaga yung tunay niyang pangalan. Sabi niya yun daw talaga. Kaya naisip ko na lang bigla. Sinabi ko na lang sa sarili ko. Siguro yung mga magulang nito ni ma'am, ayaw nila na may kapareho ng pangalan yung anak nila. Mula sa 7-Eleven Delpan, papunta rito sa Concha Street, Tondo. Sa drop location ni ma'am, 7 minutes ang travel time namin. At 1.8 kilometer lang din naman. Total fare naman ni ma'am is 50 pesos lang at sakto din naman yung binigay niya. At 6:12 PM na nga pala. After 25 minutes, pinasukan din ako ng booking. Dito lang din sa may Padre Algay Street, Tondo. Medyo nagkalituan nga lang kami ni ma'am. Kasi yung pin location niya dun sa dulo. Tapos yung text naman niya dun daw sa may gate. Pagpasok ko dito sa street na to, may gate dun sa unahan. Kaya hindi ko alam kung yun yung gate na yun. Kaya pumasok pa rin ako dun. Yung pala nandito lang siya sa may bungad. At si ma'am nga pala yung pang-6 na booking ko. Mula sa Padre Algay Street, Tondo. Ang drop nga pala naman sa Tilapia Street, Kaunlaran Village, Caloocan. 23 minutes travel time at 5.7 kilometer. Ang total fare ni ma'am is 82 pesos. Sakto naman yung binigay niya. Ang mali ko lang, hindi ko natignan yung battery ng camera. Kaya na-lowbat. Kaya hindi ko na-save yung drop location niya ma'am. 15 minutes din akong hindi pinasukan ng booking. At si sir nga pala yung pang-7 booking na pumasok sa akin. Mula dito sa 6th Avenue, Grace Park, Caloocan. After 19 minutes ng travel time, 4.2 kilometer din yun. Nakarating kami dito sa drop location ni sir sa Little Tagaytay, Marulas, Valenzuela. At ang fare na binigay ni sir is 80 pesos na dapat ay 77 pesos lang. At 7:33 PM na nga pala ng gabi ngayon. After 5 minutes nga, pinasukan naman kagad ako ng booking dito sa may Tongo Compound, Valenzuela. Ito nga pala si sir, yung pang 8 booking ko ngayong gabi. After 9 minutes, nakarating na kami dito sa Araceti Avenue, Malabon, sa drop location ni sir. 3 kilometer din yun. Pero ni sir 60 pesos at pumasok naman siya sa Angkas Wallet. Hindi ko kagad na-on yung camera. Masyado kasi nagmamadali si sir.
Inabot din ng 15 minutes dito sa Valenzuela bago ko pasukan ulit ng booking. Ito nga pala sir, yung pang-siyam na booking ko. Dito ko siya pinikap sa may Morning Bliss Subdivision, Caloocan. 2.3 kilometer din yung booking ni sir at inabot din kami ng 7 minutes bago makarating dito sa drop location ni sir sa Isabel de Valenzuela. Ang fare nga pala ni sir is 53 pesos at paid by wallet. Pabalik na ako ng monumento nang bigla naman pumasok yung booking ni sir. Dito rin sa may Morning Bliss Subdivision. Siya nga pala yung pang-10 booking ko ng ngayong gabi. At ang drop location nga pala ni sir sa 12 Avenue lang, Grace Park, Caloocan. Actually, pagtawid nga lang yun ng EDSA. 1.2 kilometer lang, 5 minutes travel lang naman. Ang binayad nga pala ni sir is saktong 50 pesos. At 8:40 PM na nga pala ngayon yung gabi. After 10 minutes na gapang, bumalik ako dito sa may Quezon City, malapit sa Banawe. At dito ako pinasukan ng booking. Si sir nga pala yung pang 11 ko na booking. Dito ko siya pinikap sa may Tabayok Street, Quezon City. Malapit lang siya sa may Santo Domingo Avenue at Banawe. Ang drop nga pala ni sir dito sa may Maria Elena Street, Project 8, Quezon City. Pero yung kabilang side nito, sa may Visayas Avenue na. 24 minutes na travel time, 8.8 kilometer lang naman yun. Hindi ko na na-record yung video ng drop ni sir. Nalobat kasi yung camera na kailangan ko pa magpalit ng battery. Ang total fare nga pala ni sir is 126 pesos. Pero may promo siya kasi na 25 pesos kaya ang binayad niya sa akin is 101 na lang. At pumasok na nga yung pang 12 booking. Dito ko lang siya pinikap sa may Congressional Avenue lang malapit sa may McDonald's. 9:26 na sa mga oras nga pala na to. Andito na kami sa SM North. Sa drop location niya sa North Tower. 8 minutes travel time. 2.3 kilometer lang naman. At ang fare niya is 55 pesos. Pumasok din sa Angkas Wallet kasi Gcash daw siya nagbayad. Nandito nga pala ako sa bang 13 kong booking. Ito nga pala si ma'am. Dito ko siya pinikap sa may likod lang ng SM North. Sa may Road 3, BLPC. May sarili siyang helmet. Kaya hindi ko na nilabas yung helmet ko. Ang cute nga ng helmet niya eh. Mukhang sanay din to si ma'am magmotor. Pagdating dito sa drop location, sabi sa akin ni ma'am, mukhang marami ka nang naihatid dito ah. Alam mo na kasi kung saan ka dadaan. Sabi ko marami naman na po. Ilang pasahero na rin po kasi yung naihatid ko rito kaya alam ko kung saan ako dadaan. Ang drop nga pala naman dito sa may Robinson Cybergate Tower 1, Mandaluyong. Yung gilid niya sa may pony ilalim. Sa mga nagmamotor sigurado ako alam nyo kung saan yung daan na to. Buti na lang wala ng traffic ng gantong oras. 30 minutes din kami nag-travel. 14 kilometer din yung distance mula dun sa SM North papunta rito. Ang binigay nga pala naman is 200 pesos na dapat is 188 pesos lang. 10:30 na nga pala ng gabi. At mula dun sa Robinson Cybergate, pag-drop ko kay ma'am, nag-set na ako ng destination papunta dito sa amin. Nagbaka sakali lang naman ako. Baka sakali kasi may makuha akong booking pauwi dito sa amin or along the way para hindi sayang sa gas. Mga oras kasi na to sobrang gutom na talaga yung nararamdaman ko at medyo sumasakit na rin yung ulo ko dahil hindi pa nga ako kumakain. Naghahabol din kasi sa kita. Kailangan din talagang kumayod. Kaya ito, dito na nga pala ako sa lugar namin. Medyo masikip, di ba? Iskinita kasi to. Dito kasi ako sa Tatalon, pero hindi squatter tong lugar namin. At isa to sa pinagmamalaki ko. Sa akong batang Tatalon, dito ako pinanganak. At dito rin ako lumaki. At alam kong ipagmamalaki ako ng mga anak ko balang araw. Kaya hanggang dito na lang mga kapatid. Sa susunod ulit.